My Wife is a Beautiful CEO Chapter 56. Si Yang Chen Chong Wang Ma ay ngumiti at tumango, at sinabi kay Xu Jihong. Magagamit talaga ni Xu Dashao ang kanyang puso, mas nauna ito kaysa sa aking asawa. Hindi nagbago si Xu Jihong at nakangiting sinabi. Nakangiting sabi ni Mr. Yang. Maraming taon na akong nakikipag-compare kay Ruoxi. Nabalitaan kong may sakit siya, at nagmamadali ako. Oh, mukhang natigilan si Yang Chen at ngumiti. Dahil ang malaki at ang mga bata ay dumadalaw sa may sakit, ano ang kabuuang regalo? Si Xu Jihong ay lihim na sumigaw ng, walang mukha, at sinabing. Nagdala lang ako ng ilang prutas. Itinuro niya ang basket ng prutas sa gilid ni Ji. Alam kong kung hindi ako mahilig magpakalat, ilalabas ko na lang ang puso ko. Pumunta si Yang Chen sa basket at kumuha ng pulang mansanas. Siya ay natigilan at nabigo. Ito ay isang tunay na mansanas. Si Xu Jihong ay naghihinala. Siyempre ito ay isang tunay na mansanas, ano ang ibig sabihin ni Mr. Yang? Hey, nagsisisi si Yang Chen. Akala ko napakayamang tao ni Xu Dashao. Ang mga mansanas na pinapadala ko ay gawa sa ginto. Sino ang nakakaalam na ito ay isang ordinaryong mansanas lamang, wala nang iba. Naramdaman lang ni Xu Jihong na medyo tumataas ang kanyang baga, paano ipinanganak ang utak ng lalaking ito. Gininto ang mansanas. Hindi mahipo. Hindi mahipo. Rogue. Nagbibiro talaga si Mr. Yang, hehe, nakangiting sabi ni Xu Jihong. Si Lin Ruoxi, na nakaupo sa G, ay hindi na lumingon sa dalawang tao. Sa sandaling ito, bahagyang sumulyap siya at nakita ang malakas na ngiti ni Xu Jihong, at bahagyang nakaawang ang kanyang bibig. Kung hindi dahil sa malakas na lakas at pakikipagtulungan sa negosyo ng pamilya Xu, umaasa pa si Lin Ruoxi na mawawala si Xu Jihong sa mundo. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay hindi ang kanyang unang push, Lincoln ay hindi gagawa ng tulad ng maraming mga bagay, hayaan ang kanyang sarili tulad ng para sa pagod na puso, ako ay naging lubhang nag-aalala. Ngayon ay nakahiga ako sa may sakit na bangsap. Nakakalungkot na hindi ako makakagawa ng mga kakaibang bagay para kay Xu Jihong. Kaya kung ano ang mga aksyon ni Yang Chen, sa isang kahulugan, kung ano ang gustong makita ni Lin Ruoxi. Nang malinaw na hindi ganoon kadali ang pakiramdam ni Yang Chen, at kinamayan siya at sinabing. Ang kakayahan ni Master Shuda, alam ko, kung ano ang isang gintong mansanas ay talagang hindi sasabihin, hindi ko nais na ipadala ito. Siyempre, kaya mahahalagang bagay, bagaman sa mga mata ni Xu Dashao, maaaring wala itong halaga, ngunit hindi magandang ibigay ito sa mga hindi pamilyar. Kaya't ang aming maliit na mag-asawa ay hindi humihimok, si Xu Dashao ay maaaring magpadala ng isang tunay na mansanas, at kami ay nagpapasalamat kay Dade. Pagkatapos nito, kinuha ni Yang Chen Cho ang isang piraso ng papel na tuwalya at pinunasan ang mansanas sa kanyang kamay. Si Zhang Dazui ay humigop at nasiyahan sa lagusan. Oo, napakatamis, ang Xu Dashao ay pumitas ng mansanas ay isang magandang kamay, tila balang araw ay hindi masama ang magtrabaho bilang isang magsasaka. Si Xu Jihong ay nahimatay sa nakaraan, nakilala ang walang hiya, hindi kailanman nakakita ng tulad na walang hiya. Sa ilang salita na sinabi nitong rogue, naging kuripot, snobero, at tagatanim din ng prutas. Nandito ako para bisitahin ang sakit. Hindi pupunta. Gayon din, matamis na mansanas na napupunta sa impyerno. Paano kaya ako ang pumili nito? Siyempre, si Xu Jihong ay hindi pa rin sapat na tanga para sabihin, Apple is someone else to help me buy, tapos hindi malinaw na hindi siya sapat na sinseridad. Napagtanto na mababaliw siya kapag nanatili siya, ngumiti si Xu Jihong at sinabing, may meeting ako sa hapon, kaya huwag istorbohin kung nagsasanay ka, pupunta ka para makita ka. Word. Si Wang Ma, na matagal nang nagtitimpi, ay hindi napigil ang tumawa at tumawa. Lolo, masasabi mo talaga na ang iyong master ng pamilya ay tinatayang ilang araw ng galit. Sinigawan ni Yang Chen ang mansanas at sinabing. Hindi,
kung talagang magagalit siya sa ganitong uri ng bagay sa loob ng mahabang panahon, dapat ay tinalikuran na niya ang ilog. Oh, kumurap si Wang Ma at ngumuso, tulad ni Lin Ruoxi, na wala sa kwarto. Lalabas ako, kakausapin ng lolo ko ang ginang. Pagkaalis ng may mabuting hangarin na si Wang Ma, pinunasan din ni Yang Chen ang mansanas sa kamay, at umupo sa ulo ni Lin Ruoxi, tumatawa at sinabing. Ruoxi asawa, ang mansanas na ito ay mabuti, gusto mo bang putulin ito? Para sa iyo. Si Lin Ruoxi ay nakatingin pa rin sa labas ng bintana ng walang ekspresyon, na parang wala siyang narinig. Tumanggaw si Yang Chen na may kasiyahan. Sa pagkakataong ito, hindi ko napigilan na tawagan ka, umunlad na ako, at kailangan kong kumain ng mansanas bilang default. Alam kong spoiled ako at mas umuunlad. Gagantimpalaan kita at personal na puputulan ka ng mansanas. Kahit na sa mga araw na ito ay maraming beses nang nakita ang bastos na pisngi ng kontratang asawang ito. Ngunit nararamdaman pa rin ni Lin Ruoxi na minamaliit niya ang taong ito, hindi siya umimik, naging spoiled ito. Pwede mo ba itong pag-usapan? Bumantong hininga si Lin Ruoxi at ibinaling ang kanyang ulo at gustong kausapin si Yang Chen. Positive. I have been very serious. Walang kinalaman ang asawa ko sa asawa niya sa paghiwa ng mansanas. Ngumiti si Yang Chen at kumuha ng fruit knife. Isang silvery fruit knife sa kanyang palad sa loob ng ilang linggo, isang magandang 36-0 rotation na parang nakadikit sa kanyang palad. Sinabi pa ni Lin Ruoxi Zhengyu, tingnan ni Yang Chen ang kamay na ito, hindi maiwasang manood ng mabuti. Kumuha si Yang Chen ng isang may bantang mansanas, at ang kabilang kamay ay kinurot ang kutsilyo ng prutas. Pagkatapos ng isang pause, mabilis na gumalaw ang fruit knife sa balat ng mansanas. Napakabilis ng kamay ni Yang Chen, at napakabilis nito kaya hindi nakilala ni Lin Ruoxi ang trajectory ng ganoon kalinaw na distansya. Nakita ko ang isang maliit na kutsilyo ng prutas na naging hindi mabilang na mga ilaw, at ito ay pinutol sa paligid ng apple ng ilang sandali. Ang pagputol ng balat ng mansanas ay tila isang produksyon ng sining, tulad ng plastic pottery at wood carving. Hindi mo malalaman kung ano ang magiging resulta hanggang sa huling sandali. Wala pang kalahating minuto, itinigil ni Yang Chen ang pagkilos sa kanyang kamay at iniabot ang hiniwang mansanas kay Lin Ruoxi. Oy, binigyan ng premyo ng asawa ko si Mrs. Nakita ni Lin Ruoxi ang mansanas na hiniwa sa kanyang harapan, at natigilan ito. Pagkatapos ay mayroong isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso, at siya ay hindi namamalayan na galit. Ang orihinal na rosy apple. Sa sandaling ito, ay pinutol ang karamihan sa balat ng mansanas. Ngunit sa hiniwang mansanas, mayroon pa ring ilang mga payat na balat na natitira, na bumubuo ng isang magandang figure ng pulangse, nais kong maging maayos ang babae pagiging. Napagtanto ni Lin Ruoxi na medyo basa ang kanyang mga mata, at agad na nakontrol ang kanyang emosyon. Sabi niya, maiiwanan ka, nakakainip na mga bagay, at ang pagputol ng mansanas ay raw pa rin. Hey, pulang-pula ang matandang mukha ni Yang Chen. Sa totoo lang, medyo nakaramdam din ako ng raw, para makakain ka na agad, o gusto mong pakainin kita. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mansanas kay Lin Ruoxi. Ang bibig bangsap, ay come. Mabilis na kinuha ni Lin Ruoxi ang mansanas mula sa kamay ni Yang Chen. Ngunit nang ilagay niya ito sa kanyang harapan, tiningnan niya ang matingkad na pulang balat na salita dito, at ito ay nakapos, at ang ilan ay ayaw magsalita. Nagkukunwaring si Yang Chen. Hindi ba ito handang kumagat ng ganoon kagandang mansanas? Wala, malaking bagay, pagkatapos ay puputulan ko ito, ngunit ano pa ang dapat kong sabihin? Huwag mo nang isipin ang one-on, agad na humigop si Lin Ruoxi. Gusto ko lang maghugas ka ng kamay. Nang makita ni Lin Ruoxi na nagsimulang kumain ng sarili niyang mansanas, hindi na siya tinukso ni Yang Chen. Naisip niya lang na hawak ng iceberg knife ang mga mansanas sa magkabilang kamay, at medyo cute ang hitsura ng tahimik na ngumunguya. Salamat, biglang mahinang sabi ni Lin Ruoxi. Hinala ni Yang Chen na hindi niya naiintindihan,
Ano? Sabi ko, salamat, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tumangala si Lin Ruaxi at ang tubig ay parang taglagas. Ako na ngayon, hindi nakita masyadong galit. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Salamat, hindi mo na kailangang maghintay. Kapag nagustuhan mo ako, magpapasalamat ako sa iyo mula sa pansamantalang asawa. Hindi nagalit si Lin Ruaxi sa mga ganoong salita, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, seryoso siyang sumagot, napakahirap. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 57. Iceberg Naive ay Iceberg Naive pagkatapos ng lahat, kahit na ilang mga salita ang sinabi, ngunit kapag ito ay tapos na, ito ay bumalik sa downtime mode. Kinailangan ni Yang Chen na umalis sa ward para magsaya. Nagugutom siya dahil hindi siya kumain ng tanghalian. Pagkatapos magmaneho papunta sa isang maliit na hotel, hindi niya binalak na bumalik sa trabaho. Sa halip, tinanong niya ang daan at pumunta sa Zhonghai Yizhong para hanapin si Li Jingjing. Para sa simpleng gimmick na iyon, si Yang Chen ay mas nahihirapan kung paano haharapin ang relasyon ng dalawa. Hindi niya kayang masaktan, at ayaw niyang makita siyang malungkot, ngunit sa huli, alam ni Yang Chen, pagkatapos ng lahat, ang kanyang puso. Hindi lubusang naisip na isuko si Li Jingjing. Nakahanap lang ang mga lalaki ng ilang magandang dahilan para sa kanilang sariling asterisk. Ang isa sa mga pangunahing punto sa Zhonghai ay ang pangunahing punto, kaya madaling mahanap ito sa tuwing magtatanong ka. Nakaparada sa malawak na 1U day parking lot sa labas ng paaralan. Bumaba si Yang Chen sa bus. At ngayon ay nakalimutan niyang tanungin si Li Jingjing para sa partikular na posisyon sa pagpupulong. Ngunit hindi siya nagmamadaling tumawag at magtanong, pagkatapos ng lahat, ito ay mas mahusay na magtago ng ilang mga sorpresa. Marahil ay nakita ko si Yang Chen na nagmamaneho ng BMW na kotse. Ang seguridad ng Maan Port ay hindi gaanong huminto, ngunit ngumiti lamang at ngumiti at bumitaw. Ang campus ng Yizhong ay medyo nobela sa pananaw ni Yang Chen. Sa katunayan, hindi pumasok si Yang Chen sa paaralan. Ang maayos na layout ng paaralan, ang mga sikat na kasabihan at mga kahoy na karatula sa pagitan ng damo at mga puno, at ang paminsan-minsang paglalakad sa mga libro. Ang mga guro at estudyante ay sariwa at sariwa sa paningin ni Yang Chen. Matapos tanungin ang matandang guro sa kalsada, nakita ni Yang Chen ang gusali ng opisina ng guro. Naaalala ko na nagtuturo ng Ingles si Li Jingjing. May mga bakas na kasunod. Mabilis kong nahanap ang opisina na may pangalang, Li Jingjing, sa bibig ng Maan. Meron ding nakangiti na iba'y bata. Ang larawan ng uniforme, tila ang asol na bangsap ay kumatok ng 3 beses pagkatapos ng Maan, mayroong isang, "Please enter," sa loob. Ito ay ang pamilyar na boses ni Li Jingjing. Binuksan ni Yang Chen ang Maan. Nang makita ko ito, may nakita akong 2 tao na nakaupo sa loob. Ang isang tao ay natural na si Li Jingjing, na may mahabang nakapusod, nakasuot ng maikling manggas na sando na may puting nakabalot lamang sa cowboy sa malaking tuwi, sariwa. Maganda. Nagulat si Yang Chen sa hitsura ng ibang tao. Ito talaga ang 6 na Tiger Naive lang, na nangyari sa gabi. Ang Incense of Bow 1 nanogram ay mahaba, ang layered black skirt Naive ay na-install, at ang Yingran white squatting ay tumapak sa isang pares. Crystal texture na pilak at mataas na takong. Nakaupo sa isang upuan, ang kurbo ng buong tao ay parang isang piraso ng sining na inukit ni Jing. Ang dalawang estilo ay ibang-iba. Ngunit ang parehong tao Naive ay nakaupo ng magkaharap, at tumingin sila kay Yang Chen, na tumitingin sa bibig ng Maan, ngunit ang ekspresyon ng 1U ay ganap na naiiba. Napakalaki ng kagalakan ni Li Jingjing. Tumayo siya at sumigaw ng, "Dong Yangge." Masaya siyang humakbang papunta kay Yang Chen at hinayla ito sa upuan. "Ba't bigla ka na lang, wag mo akong tawagan." Ang ilang tusong Yang Chen Xiao ay ngumiti at nagsabi. Ang sorpresa ay mas mabuti, pagkatapos, tingnan ang Naive lang na sumisigaw sa gilid, napakabuti, muli akong nagkita.
Oo, tumingin si Tang Yan kay Yang Chen, at tumingin kay Li Jingjing, na nasisiyahan sa kanyang mukha. Kakaiba at awkward ng ngiti ang mukha niya. Kilala mo si Jackie? Curious na tanong ni Li Jingjing. Kilala ni Miss Tang siyang big brother. Ang kapalaran ng isang panig, sabi ni Tang, idinagdag ang isang pangungusap, hindi pamilyar. Hindi gaanong nag-isip si Li Jingjing, tumanggo siya at nagsabi. Hindi ko inaasahan na darating siyang dage ng biglaan, ngunit dahil alam ng lahat na magiging maayos ito. Kailangan pa ring malaman ni Miss Tang, o tumulong ako, maaari itong pag-usapan. Umiling si Tang Hao at ngumiti. Ngayon, labis akong nababahala kay Teacher Lee. Matagal ko na akong kausap. Dapat akong bumalik sa kumpanya. At saka, dumating na si Mr. Yang. Kung doon pa rin ako. Ayokong pumunta, ito ay masyadong hindi kawili-wili. Sa pagsasalita, tumingin kay Yang Chen ng mas malalim. Naglakas loob si Yang Chen na tingnan ang naivay na ito. Ngunit sa simula ay malinaw na ang paghahanap ng taong mapupuyat magdamag. Ang trahedya ay hindi pa rin matagumpay, at ngayon ay hinahanap si Li Jingjing sa harap ng kanyang mukha, hindi maiwasang naisip na pumunta sa ibang lugar. Kaya't may pakialam ako sa paligid, hindi lang ako naglakas loob na kausapin si Don Juan. Si Li Jingjing ay sinasabing magandang mukha, ngunit ang kanyang puso ay medyo matamis. Mas maraming iniisip si Miss Tang, hindi kami ang klase ng relasyon na iniisip mo. Pagkatapos, kapag iniisip ko ito, walang sinira si Tang Yan. Maganda siyang bumangon at kinuha ang puting bag ni Chanel. In the future, mahihirapan ako kay Teacher Lee, aalis muna ako. Salamat, Lee. Teacher. Magalang, mabagal ang paglalakad ni Miss Tang. Matapos paalisin si Tang Yin, gumaan ang loob ni Yang Chen. Naalala niya ang usapan kanina at kakaibang nagtanong. Jingjing, hinayaan ni Miss Tang na alagaan mo ang kanyang naivay. Tumanggo si Li Jingjing at ngumiti. Oo, nasa klase namin ang naivay ni Miss Naivay, ako ang bagong guro sa klase, kaya kinausap niya ako tungkol sa naivay anak niya. Sa katunayan, matalino siya, grades napakaganda rin nito, ngunit masyadong makulit. Ang mga dating guro ay tumitingin at nagpapalit ng klase ng ilang beses. Natakot si Miss Tang na may ideya din ako at dumating para kausapin ako ng matagal. Oh, may mga sorpresa si Yang Chen sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Tang Yan ay isang taong may naivay. Napakabata nito, ngunit siya ay isang ina. Hindi nakakagulat na hindi siya makapagsimula noong gabing iyon. Hindi alam ni Li Jingjing na ang kanyang sariling, mabuting kapatid, ay may ganoong kaisipan at nagpatuloy. Kaawa-awang mga magulang sa mundo, pakiramdam ko ay laging may kaunting pasensya ang pag-aaral sa mga bata. Nilalayon kong tiyak na mauunawaan ng mga bata ang paakit ng kanilang mga magulang. Sumang-ayon si Yang Chen na tumanggo. Ibig sabihin, may sakit sa nanay at hindi ako kontento. Hiyang-hiya ako na hindi pa ako nagkaroon ng ina. Bawal banggitin ni Yang Dage ang mga bagay na ito, kakaiba ang maging malungkot. Pinayuhan ni Li Jingjing. Ikaw Yang Dage, nas-anay na ako. Ngumiti si Yang Chen at tumayo mula sa upuan at tumingin sa eleganteng opisina sa susunod na 4 na linggo. Ito ay isang pangunahing middle school, at ang opisina ay nakalulugod sa mata. Si Li Jingjing ay puspos ng kagalakan, narinig ang papuri, at nakangiting nagsabi. Ang opisinang ito ay ginagamit ko at ng isa pang guro ng naivay. Minsan nararamdaman ko na ang ting 1 nanogram ay nagkakahalaga. Ang maliit na kapatid na babae ni Li Jingjing ng aming pamilya ay 10 taon na sa malamig na bintana. Malaking bagay na gumamit ng ganoong opisina. Pang-aasar ni Yang Chen. Ngumisi si Li Jingjing. Yang Dage, hindi ako maliit. Hindi maliit na kapatid. Sa edad mo, kasing edad mo pa rin ako. Nang sumulyap si Yang Chen, nakita niya si Li Jingjing na nakatitig sa mga inosenteng mata at tinitingnan ang kanyang sarili gamit ang tubig. Alam niya ang iniisip ng dalaga, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa opisina.
Tiningnan ni Li Jingjing si Yang Chen nang may sama ng loob at saka lang kinuha ang telepono. Matapos pakinggan ang tawag, sinabi niya, "Salamat, alam ko," at ibinaba ang tawag. "What's wrong? Is there any urgent matter?" Agad na nagtanong si Yang Chen tungkol sa paksa. Bahagyang natigilan si Li Jingjing sa kanyang bibig at tumingin kay Yang Chen nang may kaunting pag-asa. "Dayang, pwede mo ba akong samahan sa isang lugar ngayong gabi?" My Wife is a Beautiful CEO Chapter 58. Gabi. Saan pupunta? Tanong ni Yang Chen. Ilang mga batang guro sa English group ng paaralan ang nagbigay sa akin ng welcome meeting, na sinasabi na ito ay sa Tianfu Country, sa kalye ng bar. Ako. Hindi pa ako nakapunta sa ganoong uri ng lugar, maaari kong tanggihan ang lahat. At pasensya na. Gusto kong sumama ka sa akin. Sa pagtatapos ng araw, hindi gaanong lumakas ang loob ni Li Jingjing. Sa katunayan, matapos malaman ang impormasyon tungkol sa kasal ni Yang Chen, medyo nawala si Li Jingjing. Hanggang isang araw. Hindi nag-atubili si Yang Chen na tulungan ang kanyang sarili na lutasin ang mga paghihirap ng mag-ama ni Chen. Para lamang magising, hindi pinabayaan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yang ang kanyang sarili. Bagamat hindi siya komportable para sa kasal ni Yang Chen, hindi napigilan ni Li Jingjing ang kanyang salpok na makita si Yang Chen. Nang sabihin ni Yang Chen na pumunta siya sa kanya ngayon, hindi siya nakatulog ng maayos sa isang gabi. Hindi alam ni Li Jingjing kung paano haharapin si Yang Chen, ngunit nang makita niya si Yang Chen, hindi siya gaanong nagbago sa hinaharap. Masaya pa rin siyang ngingiti sa harap ni Yang Chen, kung hindi ay mahihiya siya at mamumula sa isang maliit na bagay. Gayunpaman, nang hilingin niya kay Yang Chen na samahan siya sa nightclub, natakot si Li Jingjing. Natatakot siyang tumanggi si Yang Chen dahil sa pagbabago ng kanyang katayuan sa kasalukuyan. Lalo siyang natakot na hindi ay pangako ni Yang Chen ang maliit na kahilingang ito. Nang maisip ko ang napakaraming iniisip sa isang iglap, nang medyo bigo si Li Jingjing, nakinig siya sa masiglang pangako ni Yang Chen, walang problema. Talaga, tuwang-tuwa si Li Jingjing at hinawakan ang braso ni Yang Chen. "Yang Dage, sinasamahan mo ba talaga ako?" Si Yang Chen ay nagkaroon ng kaunting pagmamahal at inahit ang ilong ng envy na bata. Ang simpleng isip na ito ang nagpaawa sa mga tao. Tingnan kung ano ang iyong ikinalulugod, maging isang guro, bigyang pansin ang imahe. Pwede bang maging masaya ang mga tao? Iniluwa ni Li Jingjing ang kanyang dila at hindi pa rin bumibitaw. Tiningnan ni Yang Chen ang oras sa dingding, mahigit 2:00 ng hapon, nag-isip tungkol dito at nagtanong. "Jingjing, may dala ka pa ba sa hapon?" "Okay lang. Umaga lang naman ang pasok ko. Kaka-start ko pa lang sa school, hindi masyadong busy," sumagot ng totoo si Li Jingjing. Ngumiti ng malalim at malalim si Yang Chen. "Pagkatapos ay pupunta ka muna sa isang lugar kasama ako. Dahil pinili nila ang lupain ng kasaganaan, hindi palaging magandang pumunta ng basta-basta." Matapos tapusin ang ilang maliit na bagay, inilabas ni Yang Chen si Li Jingjing samahan at sumakay sa sarili niyang kotse. Kakaiba ang tingin ni Li Jingjing sa lahat ng nasa kotse ng BMW. "Dang Yang, kailan ka nakabili ng sasakyan?" Bagamat hindi niya naiintindihan ang tatak ng kotse, ngunit ang tanging mata ng mga bata sa envy, hindi mababa ang grado ng kotse. "Nako, ngayon kailangan kong magpalit ng trabaho at magmaneho, binili ko ito," hindi gaanong ipinaliwanag ni Yang Chen. Hindi naman masasabing kinuha ito sa garahe ng kanyang asawa. Si Li Jingjing ay walang masyadong alam at hindi masyadong nag-iisip. Tanong niya. "Nasaan si kuya? Saan mo ako dadalhin?" Ang aga-aga pa, sabi ng mga guro, 6:00 na ng gabi nagsimula silang mag-party. "Bumili ka ng damit, paano sasabihin na kapatid ko rin itong si Yang Chen, pupunta sa bansa ng Tianfu kung ikukumpara ng mga tao, hindi bagay," ngumiti si Yang Chen. "Napakahiya kong magsuot ng ganito," iniyuko ni Li Jingjing ang kanyang ulo. Nag-aatubili na bumantong hininga si Yang Chen,
Jingjing, hindi ko sinasadya iyon. Kaya lang, hindi ka pa nakapunta sa lupain ng Chanfu, hindi malinaw. Ayon sa pagkakaintindi ko sa Bar Street, hindi ito casual gaya ng iba. KTV, bar, simpleng high-end daw. Mga nightclub. Kapag pinili ng mga kasamahan mo na makita sila, lahat sila ay mayayaman. Hindi big deal na magsuot ng simple, pero kung pupunta ka doon para dumalo sa welcome meeting na pinaghandaan nila ikaw, napaka-casual din, hindi lang para sa sarili mo. Nakakahiya din. Siyempre, kung may mga taong snob, ang pagpapalit ng damit ay nakakapagpatahimik din at hindi makakaapekto sa mood nila. Sa tingin ko hinihintay ako ng mga guro ng paaralan na kumanta. Hindi ko dapat pagtawanan ito, kinagat ni Li Jingjing ang kanyang bibig at nag-alinlangan. Cyanine, sabi ni Yang Chen habang nagmamaneho. Kanina ka pa nagtapos ng kolehiyo. Dapat harapin mo ang realidad ng lipunan. May mga bagay, hindi ka basta-basta, lahat ay pwedeng maging casual. Simula nang pumasok ka sa lipunang ito, maaari ka lang ta-adapt as much as possible, walang nakakalungkot at malungkot, walang maitataboy ang pagkasuklim. Ay! Naiintindihan ko, tumango si Li Jingjing. Salamat kuya, hindi ko moari, pero hindi pa rin ako nasasanay. Tulungan kitang masanay, madaling ngumiti si Yang Chen. Sa loob ng kalahating oras, huminto ang sasakyan sa Zhonghai Building. Ang gusali ay maaaring bumili ng mga produkto ng damit mula sa buong mundo, at tinulungan ni Yang Chen si Li Jingjing na tumingin sa paligid. Ito ang unang pagkakataong pumunta si Yang Chen sa malaking shopping mall pagkatapos bumalik sa China. Kinaumagahan, pumunta siya sa bangko upang i-cash ang mga tseke na blackmail, at pagkatapos ay gumawa ng isang card. Kaya may kapital sa bulsa, at si Li Jingjing ay sumakay ng elevator sa itaas. Medyo conviction, kung gusto mong bumili ng damit dati, kailangan mo munang humiram ng pera sa mga tao. Si Li Jingjing ay hindi kailanman nakarating sa gayong kahanga-hanga. Ang hangin ay puno ng mga lugar na may lasa ng pabango upang bumili ng mga damit. At medyo kinakabahan na hinawakan ang braso ni Yang Chen. Ito ay isang dalisay na mukha tulad ng isang lirio, na may hitsura ng ibon sa sandaling ito, hayaan. Hindi maiwasang lumingon sa likod ng maraming customer na dumaan. Pagkatapos maglakad sa Louis Vuitton, Hermes, Chanel at iba pang mga tindahan ng tatak sa daan, nakasimangot si Yang Chen at ngumiti kay Li Jingjing. Mukhang mas mahal ang mga tindahang ito kaysa sa inaakala ko, mas mabuting pumunta sa Pamilyang Paris. Tingnan mo, kahit na nakaipon na ako, hindi pa rin ako nakakabili ng libo-libong damit. Hindi lang naiintindihan ni Li Jingjing ang kahulugan ng mga tatak na ito. Iniisip lang niya na ang mga estilo ng mga damit na iyon ay napakaganda, ngunit ang ilan sa mga ito ay napakahiya. Sa sandaling ito, tumango lang sila at sinabing, nakikinig ako sa kuya ni Yang, huwag bumili ng masyadong mahal, ay. I am afraid not enough money, sinabi niya na may sarili rin siyang maliit na bag. Ngumiti si Yang Chen at hindi maiwasang kurutin ang buong mukha ng envy na bata. Bibilhin kita ngayon. Pero, wala, agad na sinabi ni Yang Chen. Kapag may utang ka sa akin, kikita ako mamaya at pagkatapos ay ako. Kinailangan ni Li Jingjing na tumugon ng mahina at nagkaroon ng kaunting kaligayahan sa kanyang puso. Hindi inaasahan ni Yang Chen, ang mga damit ng Parisian Family Store ay mas mura. Ang French brand na ito, na dumaan sa mga dekada, ay palaging maikli, elegante at dalisay, at ito ay naaayon din sa ruta upang bumili ng mga damit para kay Li Jingjing. Nakita ng sales lady ang dalawang lalaki na pumasok sa man at magiliw at bukas palad silang binati. Mister, what do you want to look at in particular? The latest season style just arrived yesterday. It is better to go in and tell me about the two. Nako. No need to worry. We can choose ourselves, magalang na tinanggihan ni Yang Chen ang mabuting kalooban ng sales lady. Kinuha ang kamay ni Li Jingjing sa envy area,
habang tinitingnan ang katawan ni Li Jingjing, at personal siyang binuhat. Dahil working day pa, o kung maghapon, wala masyadong bisita sa tindahan. Nakita ng ilang sales lady ang binata na ito na tinutulungan ang mga kaibigan NV pumili ng NV equipment, at lahat sila ay mukhang curious. Si Li Jingjing ay patuloy na tinitingnan pataas at pababa ni Yang Chen. At the same time, medyo nag-iba ang puso niya. Kasabay nito, naantig siya nang makita ang katotohanan na si Yang Chen ay napakaseryoso sa pagtulong sa kanya na pumili ng mga damit. Lahat ng sentimiento noon ay tila naglaho. Sa oras na ito, biglang naisip ito ni Yang Chen at bumaling kay Li Jingjing. Jingjing, maghubad ka. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 59. Hoy, lumuhad si Li Jingjing, at pagkatapos ay namumula ang kanyang mukha. Yang, anong pinagsasabi mo? Napagtanto ni Yang Chen na ang kanyang retorika ay medyo hindi tumpak. Hindi niya maiwasang mapangiti. I mean I can go to the fitting room. I want them to send you the selected clothes. You wear each one, and then choose what you think is the best to come out. Nakahinga ng maluwag si Li Jingjing, at nakita niya ang ilang envy salesman sa paligid niya na tumetawa at tinitingnan ang kanilang mga sarili, talagang gustong humanap ng lugar na masisilip. Matapos dalhin si Li Jingjing sa fitting room, mabilis na naglakad si Yang Chen ng ilang lap sa envy area, ibinaba ang ilang set ng mga damit na kabisado na noon, at hiwalay na pinares ang isang bungkos ng mga damit. Isang envy salesperson ang ipinadala sa fitting room. Nakita ng ilang envy salesman ang mga talukap ng mata ni Yang Chen isaan na may 4 o 5 set ng damit, hindi maiwasang harapin Wanyu ang pagkagulat. Dahil maaari silang magtrabaho sa isang malaking tindahan ng tatak, natural na mayroon silang isang tiyak na pananaw sa fashion aesthetic. Ang pagpili ni Yang Chen ay malinaw na hindi basta-basta. Bagamat hindi niya tiningnan ang paraan ng pagsuot nito ni Li Jingjing, maraming tao ang napakalinaw. Iyon ay talagang isang napakadesenteng tugma. Ang saya talaga ng babaeng to, may maalalahanin na boyfriend si Mr. Sincere naman ang isang sales lady. Hindi nagpaliwanag si Yang Chen, ngumiti at umiling. Ang isa pang babae ay nagtataka na nagtanong. Ikaw ba ay isang taga-disenyo? O isang profesional sa fashion, tila pamilyar sa tatak ng aming pamilya sa Paris. Mayroon akong ilang mga kaibigan na nakagawa ng mga tagumpay sa lugar na ito. Gusto ko lang mag-order ng mo, sagot ni Yang Chen. Ito ay totoo. Ang pamilyang Paris ay maaari lamang ituring bilang mga middle at upper level na brand. Ang pananahi ng mga damit ay hindi masyadong high-end na disenyo ng fashion. Sa karanasan ni Yang Chen sa pagharap sa mga lumang antigo sa loob ng maraming taon, sinusuri ang ordinaryong dayuhang tatak na ito. Hindi masyadong mahirap. Kapag ang mga envy tao ay naghahangad ng kagandahan, sila ay palaging mukhang maingat at matyaga. Kaya ang mga lalaki ay kailangang maghintay ng mahabang panahon upang makita ang mga natapos na produkto pagkatapos ng Jing heart dressing. Sa halos kalahating oras, si Yang Chen at ilang envy na tindero ay nagkukwentuhan at nag-uusap tungkol sa nono noong bata pa ito. Si Li Jingjing sa fitting room ay lumabas na may kahihiyan. Kapag tumingin ang lahat, hindi nila namamalayan na humihinga sa ilang sandali at hindi makapagsalita. Naibaba na ang nakapusod ng envy bata. At nakasabit sa harap ni Ong ang isang malambot na tuwid, bahagyang nakatikip sa mukha ng minalasing sa kahihiyan, at biglang lumilitaw na napakatalino ang mga sariwang mukha ni Jing. Ang puting Szechuan shoulder dress ay sakto sa palso ng bata. Ong bibig. Natural na fold. Lace line sa kahabaan ng magandang baywang hanggang sa malambot na palda. Natatakpan ng tulle na palda sa ilalim ng liwanag na may light gold color. Ang sumusunod na Wanyu out of isang maliit na piraso ng pulbos at pinong tuiro ang nagdulot ng labis na kaluwalhatian tulad ni Euron. Isang puting fashion sandals na nakabalot sa isang pares ng puting paa, cute na pink beans at mga daliri upang makalanghap ng hangin.
Ang katawan ni Li Jingjing ay kabilang sa tipikal na bayan ng tubig ng Jiangnan na Xiaoyabiyu, hindi pinalaki, hindi payat, kanang balikat-balikat na pulbos, puno at pinigilan ang Fengong Tonton. Maaliwalas na tubig mula sa hibiscus, natural sa pag-ukit, envy kakaibang dalisay at eleganteng kapaligiran ng bata, sa wakas mahirap labanan ang malaganap. Diyos ko, ang mga damit sa aming tindahan, maaari kang magsuot ng ganoong epekto, hindi makapaniwala ang isang tindero at walang malay na pinuri ang pangungusap. Nakita ni Li Jingjing ang lahat na nanonood sa kanya, nahihiya, at sa parehong oras, mahal ng anak ang magandang araw, hindi niya maiwasang lumingon. Umaasang tumingin kay Yang Chen. Yangda, mukhang maganda. Yes, my princess. My princess, you are beautiful. Ngumiti si Yang Chen at yumuko sa isang kabalyero. Si Li Jingjing ay isang guro sa Ingles. Naturally, alam niya ang kahulugan ng pangungusap na ito. Ang panloob na kagalakan ay nagpapalimot sa kanya kung bakit nagsasalita ng Ingles si Yang Chen. Nararamdaman na lang niya na malapit nang tumalon ang kanyang puso at ang katawan ay magiging isang lumilipad na ibon. GHT, tanggapin mo ang iyong papuri, aking kabalyero. Itinaas ni Li Jingjing ang palda at masayang bumalik. Isang tindero ang humakbang at ngumiti ng nakakainggit. Miss, pwede mo ba kaming payagan na magpakuha ng litrato para sa iyo bilang ang pinakamagandang alaala sa aming tindahan? Nag-alinlangan si Li Jingjing. Sa huli, gusto lang niyang makinig sa papuri ni Yang Chen. Dahil sa pagkuha ng litrato sa iba, nahihiya pa rin siya, kaya ang mga mata ng pagtatanong ay tumingin kay Yang Chen. Siyempre, maganda envy ang teacher natin na si Li. Ano ang kinakatakutan mo? Hinihikayat ni Yang Chen. Iyon. Okay lang, nakangiting saad ni Li Jingjing. Matapos kumuha ng litrato ang ilang tindero ng buong sigasig, hiniling ni Yang Chen sa kanila na kunin ang lahat ng napiling damit at nagtanong. Lahat ito ay binili, ibigay sa akin kung magkano ang kalkulahin. Hinubad ni Li Jingjing ang kanyang damit sa sandaling ito. Pinalitan ang kanyang katawan ng isang mas maginhawang puting self-style shirt at dark brown Secours cloth hot ku. Isang pares ng slender white Run Beauty 2-1U sa hangin. Tila medyo masigla, higit pa ang pakiramdam ng katapangan, pakikinig sa Yang Chen sinabi na bilhin ang lahat, hindi maaaring makatulong ngunit exclaimed. Yangda, hindi kailanman bilhin ang lahat ng ito. Ngumiti si Yang Chen at sinabing. Hindi mo lang isuot ito ng isang beses, hindi ka maaaring lumabas para makipagkita sa mga taong iyon sa bawat oras, suotin silang lahat. Napakamahal pa rin ang pakiramdam ni Li Jingjing, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Huwag kang mag-alala, Miss, nagbigay ka ng magandang lisensya para sa aming tindahan, ibebenta namin ito sa kalahating diskwento, magiliw na ngumiti ang tindera. Ang orihinal ay higit sa 6,400, ngunit sa pagkakataong ito ay magpadala ng 2 set ng 3,000 lamang. 3,000 ay talagang mura para kay Yang Chen, at ang pagbabayad ay nakumpleto sa pamamagitan ng direktang pag-swipe sa card. Li Jingjing ay medyo rupain. 3,000 ay halos kalahati ng kanyang sweldo. Pinaghihinalaan ko na ang mga damit mula sa maliit hanggang sa malaki ay nagdaragdag, mayroon bang 3,000? Oras na ito ay 3,000 sa isang araw upang bumili ng mga damit. Well, my princess, time is not early. Sa oras na ito, ang peak ng trabaho sa labas, sobrang traffic jam, driving to the land of abundance, almost 6 o'clock, let's go. Pagkatapos magpasya ni Li Jingjing na bumalik kay Yang Chen pagkatapos magdesisyon, hindi na siya masyadong mag-iisip. Siya ay inilipat ni Yang Chen na umalis sa tindahan. Ngunit nang makapasok na ang dalawa sa elevator, tumunog ang mobile phone ni Li Jingjing. Kinuha ni Li Jingjing ang telepono at sinabing may awkward na sinabi. Paumanhin, pinuno ni Jiang, lalabas ako kasama ang aking kapatid sa hapon, ngayon ako ay pinapanta ako ni kapatid. Salamat sa iyong kagandahang loob. Nang ibaba ang tawag, ngumiti si Li Jingjing nang may paghingi ng tawad.
Galing iyon sa English team leader namin. Siya rin ang nag-ho-host ng party ngayon. Sinabi niya na hindi ako nagsundo sa akin sa paaralan. Sinabi ko sa kanya na sumama sa kanya. Siya pumayag din. Lalaki ang team leader mo, masarap ang tenga ni Yang Chen. Halatang hindi komportable ang marinig ang boses ng lalaki sa telepono. Iniyuko ni Li Jingjing ang kanyang ulo. Hindi kanya hinahabol, ngumiti si Yang Chen. Mabilis na umiling si Li Jingjing at nagmamadaling sinabi. Yang Dage, wala akong kinalaman sa kanya. Ipinadala ko ito sa ibang mga guro ng NV, lahat. Hindi mapangiti si Yang Chen. Ang cute na puso ni Envy ay hindi niya maiwasang kurutin ang kanyang mukaro. Sa tingin ko ay hindi mo gustong isipin ito. Umalis na tayo. Huwag mo silang hayaang maghintay. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 6 na po. Hindi inaasahan Yang Chen, kahit na ang kalsada ay patuloy na nagmamaneho, kapag ang bansa ng Chanfu, ito ay madilim na, halos 6:00. Hindi naramdaman ni Li Jingjing na hindi ito tama. Parang nakaupo lang siya sa passenger seat, todo ngiti. Paminsan-minsan, itinapat niya ang kanyang mga mata kay Yang Chen at hindi alam kung ano ang iisipin. Ang malaking manang lupain ng kasaganaan ay hindi pangkaraniwan. At ang mga magagandang neon na ilaw ay tutugma sa mga bar at nightclub sa paligid, at ang mga ilaw ng mga dragon at phoenix ay malayo sa mata. Kinuha ni Li Jingjing ang kotse at hinawakan ang braso ni Yang Chen at naglakad papunta sa malaking maan na may kaunting awkwardness. Siya ay palaging isang guay-guay NV. Kahit na makakita siya ng ganoong lugar sa TV, medyo matatakot siya. Kapag naisipan niyang makipagkita sa mga guro ng parehong paaralan, siya pa rin ang bida, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan. Don't be afraid, in fact, it's no big deal, just be a dinner at a small restaurant, aliw ni Yang Chen. Tumango si Li Jingjing, at naamoy ang hininga ng lalaking nakapaligid sa kanya, at hindi niya maiwasang gamaan ang pakiramdam. Matapos makapasok sa malaking maan, ang malugod na binibini na nakasuot ng nagniningas na Se Cheongsam ay masigasig na lumapit at nagtanong. Miss Dear, mangyaring magkaroon ng appointment. Niyanig ni Li Jingjing ang mga Diyos bago niya naisip ang appointment. Oo. Ay isang kahon na tinatawag na Junzelen. Ngumiti si Miss Yingbin at gumawa ng gesture ng pakiusap sumama ka sa akin. Sa daan sa dimly lit corridor. Ang glass texture ng dingding ay nakatiklop sa makulay na ningning, ang customer service staff ay palaging isang gwapong lalaki. Ang ugali ng gustong pumunta dito ay tiyak na hindi mababa. Nang pumunta ako sa bibig ng maan dala ang 30 puting semo pen ni Clivia, tumawa ang malugod na ginang at gumawa ng kilos si Ninian na umabante. Naglabas si Yang Chen ng 100 pulang perang papel mula sa kanyang bulsa, at hindi sinasadyang nasabi ni Miss Yingbin ang salamat pagkatapos ay kinuha ang pera at umalis. Tumingin si Li Jingjing kay Yang Chen nang may pagkamangha. Yang Dage, 100 yuan lang ba ang manguna sa isang kalsada? Ang ganitong uri ng lugar ay karaniwang pinamamahalaan ayon sa ilang mga pamamaraan ng pagkonsumo sa Europa at Estados Unidos. Ang mga tauhan ng serbisyo na ito ay walang sweldo, kumukuha sila ng tip. Sa katunayan, ito ay hindi hihigit sa $100 para sa dolyar ng US. Paliwanag ni Yang Chen. Halos nakalimutan ko, Yang Dage, isa ka pa ring pag-ong sa dagat, tumangging masama ang loob ni Li Jingjing sa pera, nakangiting sabi. Ayaw nang banggitin pa ni Yang Chen, at bahagyang binuksan ang malaking maan ng kahon. Pagkabukas pa lang nito ay may sumigaw mula sa loob. I want to stay and stay the most lonely. Nakita ko ang isang lalaki na medyo makapalang anyo na desperadong sumisigaw, nakatayo sa harap ng TV, hawak ang mikropono sa kamay, nakapikit at kumakanta ng maluwag. Maraming tao ang nakaupo sa buhangin sa malaking kahon. Ang lalaki at babae NVNV ay nagdaragdag ng hanggang 7 o 8. Sa sandaling ito, nang makita sina Yang Chen at Li Jingjing ng bibig ng maan, nag-squat muna,
at pagkatapos karamihan sa kanila ay kakaiba. Ngiti. Ang ating bida ay narito na sa wakas, isang maliit na mainit and vigoro na mainit *01 nang bumangon at tumawag. Kasunod ng lahat ng mga taong bumangon at nagpalakpakan, sumigaw din ang matabang guro na kumakanta lang ng mga kanta. Hindi nakalimutan ni Mr. Lee na isama ang boyfriend niya for the first time. Mukhang malalim ang nararamdaman niya. Nahihiyang binitawan ni Lee Jingjing ang kamay ni Yang Chen, at ang kanyang mukha ay lumabas sa tubig sa madilim na kahon. Hindi iniisip ng lahat, hindi ko boyfriend si Yang. Ano yan? Nakangiting tanong ng isa pang lalaking guro. Hindi ito magiging kapatid. Nang makitang si Lee Jingjing ay sabik na magsabi ng anuman, na may hitsura ng pagkabalisa, si Yang Chen ay kailangang magpaliwanag. Kasama ko si Jingjing. Nalilimutan ng kanyang ama ang Jo. Lahat kapag ang kanyang kuya ang nag-aalaga sa kanya, nagkataon na narinig ko iyon. Everyone is holding a welcome today. Oo, mahiyain siya at hindi naglalakas loob na pumunta sa KTV mag-isa, sasamahan ko siya. Isang envy guro na nakabihis ng maliit na posisyon ay tumili at nagsabi. Ganito pala, ang gwapong lalaki ang nakaupo sa tabi ko ngayon, hindi dapat isipin ni Lee, sabi ni Lee Jingjing na kumurap. Nakinig si Lee Jingjing at walang malay na umiling. Hindi, sasama sa akin si Yang. Bumagsak ang boses, at lahat ay gumagawa ng isang mabuting puso. Si Yang Chen ay tumingin ng walang magawa at tumingin sa gulat, at si Lee Jingjing, na namumula, ay magiging mas itim. Habang masaya ang kapaligiran sa kahon, muling itinulak palayo ang malaking maan. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng Pryshon shirt at tiningnan ang early 20s niya, ang ayos ng ulo niya, matulis at makapal ang mukha. Sa unang tingin, may ugali ng stock. Nang makita ang mga darating na tao, binati ng lahat ng mga guro ang pinuno ng Chiang. Ngumiti ang lalaki at binati ang ilang guro, para lamang tumingin kina Yang Chen at Lee Jingjing. Nang makita niya si Lee Jingjing, isang fashion attire, at nakasuot ng mainit na Kuwan Yu, mayroon siyang isang pares ng mahabang puting You Like To, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng ilang beses. Hot, praise. Jingjing, napakaganda mo ngayon. Kung isusuot mo ito sa school tuwing weekdays, tinatayang kailangan kang tingnan ng mga guro at estudyante ng buong paaralan. Nakipagtulungan din ng ibang mga guro at pinuri kung gaano kaganda at paggalaw ang mga kasuotan ni Lee Jingjing. Medyo exaggerated ang ganyang papuri, pero lahat ng nagmamahal sa envy gustong marinig ng iba na maganda sila. Si Lee Jingjing ay walang pagbubukod. Hindi siya masyadong nag-isip, nahihiyang yumuko lang siya at sinabing, salamat. Nang makita ko si Yang Chen, pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata at ngumiti at inabot. Ito dapat si Mr. Yang, na nagsasalita tungkol kay Jingjing. Si Jiang Shuo, ang pinuno ng English team. Hindi ko kilala si Mr. Yang. How to call it? Where is it high? Lihim na sinabi ng puso ni Yang Chen, isa pang nakangiting mukha na tigre, hindi ito sineseryoso at nakipagkamay. Yang Chen, tawagin mo lang, maliit na staff lang, bumili ng almusal at makipag-away. Nang marinig ito, biglang kumurap ang mga mata ni Jiang Shuo, at tuwid ang baywang. Sinabi niya nang may kaunting pagmamalaki. Hindi kailangang maging mahinhin si Mr. Yang, lahat ay bata pa, at pagkatapos ng pagsusumikap, palaging may darating na araw. Maaaring mas mataas ang simula ng Mai Jiang. Oh, baka hindi alam ni Mr. Yang. Ang tatay ko, si Mr. Jiang Meiyang, ay ang principal ng Yizhong at ang deputy director ng China Shipong Education Bureau. Kaya nakatanggap ako ng kaunting liwanag mula sa aking ama. Marahan akong pumunta sa pinuno ng English group at ang deputy director ng teaching department. Sinabi ko na bukod pa sa ilang mga papeles na inilathala sa ilang educational journal ng bansa, wala pa akong nagawa simula noong pinangunahan ko ang team na bumisita sa bansa ng ilang beses. Mga disenteng bagay.
Pagkatapos ng kamalian, mas mataas pa rin sa akin ang mga nagawa ni Mr. Yang. Masyadong mahinhin ang team ni Mr. Jiang. Sino ang nakakaalam na ang pinuno ni Jiang ang pag-asa ng ating kinabukasan, ang pinakakapansin-pansing bituin sa edukasyon, sabi ng isang middle-aged NV teacher. Tinawanan din ng payat NV teacher si Yinyin. Hindi ko masasabi na sa loob ng ilang taon, ang pinuno ng pangkat ng Jiang ay magiging punong guro ng gitnang paaralan, at walang sino man ang makakapaglingkod sa publiko. Ang lahat ng mga guro ay talagang nagsabi ng maraming mga salita ng papuri at papuri, habang si Jiang Shuo ay ngumiti ng mahinhin, at iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Don't dare to be." Si Yang Chen ay bukas ang isipan, si Mo ay may ilong upang itago ang kanyang ngiti, nakakita ng walang kahihiyan, hindi kailanman nakakita ng kahihiyan kaysa sa kanyang sarili. Mukhang hindi ako nag-iisa. At least mas makapal ang mukha ng lalaking ito kaysa sa pader ng lungsod.